guys, so alas 3 na ng hapon at saktong-sakto kasi sinari ko yung isang sasakyan nila ay lumabas. Solo namin ngayon itong garage. Itong part na to, yung side na yun yung assign sa amin. Dito yung kanila. Then yung isa pa naming sasakyan, yung isa nila nasa labas, yung isa namin nasa labas din. So ang problema nga namin kasi guys, hindi namin maipasok yung malaki naming sasakyan dito dahil nga dito sa structure na to na pinagawa nung dating may-ari. I mean, nung may-ari pa rin hanggang ngayon. Kaya nga lang, nung nandito siya, yan. Pinag-istakan niya lang lahat ng gamit niya yan. So, tinanong na namin kung okay lang ba na baklasin yan. Eh, yun nga lang. Okay lang daw, pero kami na daw magbabaklas. So, nakikita nyo yun. Lahat yun yung gamit ko na galing doon sa shed. Sa kabilang bahay, bago kami lumipat. Wala ngayon siya mapwestuhan kundi doon sa gilid na yun. Kung matanggal natin to guys, kung matanggal kot namin to ni Jeron, ma-organize namin lahat simula dito. Marami pa kaming mailalagay guys pagka maayos lang ito. Kaya yun, ang project namin ay ang ayusin to, no? Baklasin yang kung ano man yung mga kahoy na yan. Buti na lang napahiram tayo ng lagare just in case kailanganin natin, lalagarin na natin. Tapos ito, nagmas na kami para ready na sa alikabok. Kasi siguradong maalikabok talaga to. Okay, ready? Finishing na lang. Grabing dungis na namin. Kailangan na lang namin malinisan. Kailangan mailipat namin yung mga gamit namin dito sa kabilang side habang di pa sila dumadating para malinis namin kasi sobrang dami. Tsaka ito parang pinamahayan na ng mga rabbit to, mga daga kasi kakaiba yo. May mga hinakot ng damo dyan eh. Sobrang dumi. So yan. Sasako ko lahat. Iwawash ko tong sahig palabas doon. Papakita ko sa inyo guys, ngayon ay linggo bago kami magmas. Kukuhanin kasi namin yung mga pang picnic namin dito. Papakita ko sa inyo ngayon yung kinalabasan ng aming open natin yung door para mas maganda. Kinalabasan ng aming ginawa kahapon. So kung mapapansin nyo, diba ito ay nandito yung shelf na ginawa nung may-ari hanggang doon, diba? So isipin nyo naman yung malaki namin sasakyan, no? Hanggang dito lang yung kasya, oh. So ganito kahaba yung kailangan namin, ito. Puputulin mo pa si Bulan. hindi mo namin pwede putulin to. Kaya yung tinanggal namin. O, tinan mo ngayon, kasya na yung mga bikes, naiayos na namin yung mga algahumat namin dito. Marami pang empty na shelf na pwede pong paglagyan ng mga anik-anik. Diba? Maayos na yung parada ni Bullet. Si Mojo nga lang nandun sa labas. Ayan. Ibu po si Mojo daan para hindi na kabalik na malayo. Yun. Yun guys, oh. Ganda na, oh. Basta. Oh, wala nang kalat. Ito na lang. Ayan, so dito nga ay kitang mas lalong lumuwag na dahil dito sa dalawang extrang shelf na nilagay ko. Nasiksik namin yung mga gamit doon and sa ilalim naman yung mga bikes. So lumuwag na tong ibabaw nito. And mas marami na kaming space at mas hindi na mukhang crowded. Laki na lang improvement naman, oh. May nahalukay pa kaming isang lumang hagdan na kapakipakinabang pa. Nandito. Yan. Dilapit yun once.
Ito mga extra plywood na tinanggal ko doon. Konti lang yung ginamit ko eh. Isang plywood lang, labis pa. Ayan o. So ngayon, yung space na yun, na-maximize namin. Actually, may space pa dito eh. Ganyan talaga yung ano. Oo, yung hawan. Pwede natin pailagay dyan. Diba? Ayos na ayos. 2,000 years later. Ayan, hello guys. Nandito kami sa Seafood City ngayon eh. At tapos may namit kaming subscriber si Addis. Hey, yun, hello po. Nakakatawa pag nakakakita ng ano eh, ng subscribers eh, no? Parang daw paniwala may nanonood pala talaga sa amin. Yun, hello. Yung family niya, kasama niya. Yan. Kasama niya yung ano niya, oh, yung family niya. Dumating sila dito noong November daw eh, last landed PR. Ayun, nakakatawa. Nakakatawa naman yung stay namin dito. Saglit lang kami nagstay dito sa Seafood City ngayon. Kasi nga, balak pa namin, saglit nga lang dapat tayo eh. Kasi maghahalo-halo lang. Eh kaya nga lang yun. Halo-halo namin tumagal. Tumagal lang ng tumagal kasi nga, namit namin yung mga subscribers namin. Yun. Si Tay at saka yung ate niya. Kakaiba din yung ano nila, yung pathway ni Tay kung paano nakarating dito yung family niya. Kasi ay inisponsoran siya nung kapatid niya na yon. Yung ate niya kasi is nag-iisa-isa lang dito sa Canada. Wala silang first degree relative. So kahit sino, wala silang kamag-anak dito. Ano lang yun eh, parents, grandparents daw at saka brothers or sisters. Eh wala talaga siyang kahit isa. So yun, meron siya mga kapatid sa Pilipinas pero dito sa Canada as in mag-isa lang siya. Yun ang pathway na hindi masyadong hindi natin masyadong naririnig, ano? Parang unusual or kokonti lang yung ganon dumaan sa ganon. Pangalawa na sila na nakilala natin kasi una si Kim. Si Kim. Oo, meron din isang kaming kakilala na ganon. Kinuha naman siya ng tita niya, di ba? So, kakaiba at ang mabait nitong mga to, nanonood na daw sila ng vlog natin. Kaya nagkatagalan kami ng kwentuhan. Kaya yung saglit namin tumagal na din ang tumagal. So, yun. Ngayon, pupunta na kami sa pupunta kami sa park. At maglalaro daw kami at magpipiknik nito mga bata. Yan. Let's go! Dito kami sa Pierce Estate Park. Na dapat ay Una kami nagpunta sa Prince Island Park. Walang maparkingan. Pay parking pa doon. Samantalang dito sa Pierce Estate, libre. Hindi ka magbabayad ng parking. Mas marami pang available na parking spots. Ang habol lang naman namin magtambay, magpahinga. This is how we're gonna celebrate Mother's Day! Magre-relax lang kami, maglalaro kami ng mga bata. Papasok na si Daddy. Yun lang, kasi mamayang gabi pasok na naman. Ayun na, tara! Let's go. Inip na yung mga toto. Ay Daddy, ito dali. Ang dala namin ay dalawang camping chairs, banig na maliit. So meron tayong sweater, pantakip ng mukhang nakanga kapag natulog. At syempre meron tayong food. Yung chicken skin at turon galing sa Seafood City. At donuts. At syempre yung mga panglaro namin. Yan. Okay na. Enjoy na. Sara na natin to. Let's go. Long weekend next week, di ba? Long weekend. Ihaw-ihaw naman. Ate na ihaw. Sila ayan Iba-iba sila ng mga floater na ginagamit. Pili tayo ng spot kung saan tayo. Diyan tayo sa puno na to, kuya. Diyan tayo sa puno. Diyan. Yan. Tara ng Seafood City. Donut pa ito, donut. Itong buhay lang guys, sapat na. Libre. Hindi ka na magagastos. Dalhin mo lang, magdala ka lang pagkain. Isama mo yung mga bata, laro-laro sila. Ayan. Sana yun? Laro-laro mga bata. Tapos kayo matatanda, upo-upo lang ganyan. Kain-kain. Sapat na, di ba? Dito naman kasi
Ewan ko, parang para sa akin dito, buhay Canada, hindi ka naman talaga naghahangat na yumaman eh. At saka, mahirap naman yumaman dito. Siguro kung talagang meron ka lang talagang sobrang taas na pasweldo na trabaho. Pero yung pang katamtamang buhay lang, ganito, hindi kailangan maging mayaman, basta masaya. Simple lang. Ang nakukuha namin dito na hindi namin nakukuha dati sa Pilipinas, yung oras. Yung ganitong oras na na-enjoy mo. Yung hindi ka natatali sa labahin, hindi ka natatali sa lesson plan na ginagawa sa bahay. May trabaho pa ako mamaya pero hindi ko na lang iniisip yun. Mamaya pa naman yung gabi, alas 11 pa ng gabi. Eh, anong oras na ngayon? Alas 3, oh, enjoy lang muna. Laki naman turon na to. Turun.